inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you. Napakaganda nun! Ang sarap! Ang sarap ulit-ulitin. No, hindi, it's not weird. Actually, this is one of the dumbest moves Sara made. Pagkakataon na ho ito ni Sara Duterte. Hindi pa nga related sa confidential funds yung gustong itanong sa kanya ng NBI. The lawyers presented me with options and I asked them if I needed to go to the NBI for the subpoena. And then they said that I have options not to go. I can send a letter, I can send a position paper, I can send an affidavit. Tinan niyo mga kotsero tatlo yung pwede nilang isubmit. Ang pinili nila yung pinakamababa, letter. Ito na nga naganap. Alam niyo mga kotsero, in the history of political mistakes, ito pong pinaggagawa ni Sara ang isa sa pinakamalaki. Ang mga political scientists in the future will look upon this moment and say, ito ang dapat hindi mo ginagawa kung gusto mong pumasok sa politika. Puntahan mo ngayon natin yung presko ni Sara. Ito ho kasi nangyari kanina. Tulad ng sinabi ko na ho kagabi, hindi niya sinipot ang NBI. VP Sara skips NBI hearing anew, sends letter instead of affidavit. Sulat talaga! Excuse letter? Alam nyo mga kutsero, laking kapalyahan nito kay Sara Duterte. May mga abogado naman siya. Pero alam nyo mga kutsero, mga abogado naman yung kausap niya, abogado naman si Sara Duterte. Alam niya na hindi sapat ang excuse letter. Alam mo niya yan. Huwag ho siyang magmaang-maangan. Alam niya, sumiset up to, may sineset up to si Sara. At the very least, you need a notarized affidavit or a judicial affidavit para diretso na sa korte. Pero ano ang kanyang pinadala? Excuse letter. Sabi niya, with respect, we must state the obvious that the Honorable Secretary of Justice is this office administrative superior, head of agency, and the President's alter ego, while the Honorable Executive Secretary is the President's chief alter ego. Given these facts, you will kindly understand our client's prudence in her cooperation with your office and her desistance from appearing at and giving any statement on December 11, 2024. O yun. Etong palusot niya. Sino ba kasi ang head of agency ng NBI? Di ba ang DOJ? Sino ba ang secretary ng DOJ? Alam naman natin ang secretary ng DOJ ay si Remulla, Boying Remulla. Sino ba ang alter ego ng presidente? Di ba yung secretary ng DOJ? So, I hope you understand. Given these facts, you will kindly understand our client's prudence in her cooperation with your office. Sabi niya, sana naiintindihan nyo kung bakit ayaw makipag-cooperate ng aming kliyente sa inyong opisina. What the hell? Alam niyo mga kutsero, she is already being afforded due process. Binibigyan na ho siya ng pagkakataon na madinig. At ayaw niya. Ayaw niya magbigay ng statement. Alam niyo mga kutsero, hindi bobo si Sara. Hindi ako naniniwala na may mga nagiging abogadong bobo. Kasi ho, mga kutsero, napakahirap po sa law school. Maniwala ako kayo sa hindi. Napakahirap po sa law school. Kung meron ho dito sa ating chatroom na naglo-law school or abogado or dumaan sa law school, alam niyo ho ang ibig kong sabihin. Napakahirap po sa law school. So hindi ho, mahirap ho pumasa sa law school kung medyo may kakulangan ka sa pag-iisip. So, ito si Sara, alam niya ang ginagawa niya. May sineset up siya mga kutsero. Kumbaga sa chess, pinuposisyonan niya yung kanyang mga chess pieces. She's playing chess with the government. Yun ang ginagawa niya dito. Sabi, the letter is not a sworn statement, sabi ni Jaime Santiago, that we are looking for, or the counter affidavit that we are looking for. So, ano ang kanyang sagot? O ano sagot ni Jaime Santiago? Panoorin natin ang sagot ni Jaime Santiago. Ang mangyayari nga, kung ano yung meron kaming ebidensya, ayun na lang. Wala nang titingnan namin mabuti, titimbangin namin mabuti. Sabi ko nga sa inyo, 5 abogado at ako'y judge, kami mag-aaral nun. Pag-aaralan namin mabuti. At makakaasa kayo ng parehas na resolution, parehas na isasubmit namin sa DOJ. Pagka inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you.
Yun, saktong-saktong. Ganda na sinabi ni Director Jaime Santiago. Pagka inaakusahan ka at hindi ka sumagot, your silence condemns you. Napakaganda nun. Ang sarap. Ang sarap ulit-ulitin. Kung ikaw ay inaakusahan at hindi ka sumagot, your silence condemns you. So guilty. Kasi alam nyo mga kutsero, this is so weird. This is so weird eh. No, hindi, it's not weird. Actually, this is one of the dumbest moves Sara made. Pagkakataon na niya to eh. Pagkakataon na ho ito ni Sara Duterte. Although sabi nga nila, if your enemy makes a mistake, hayaan nyo lang siya. Wag mong pagsabihan. Pero alam nyo mga kutsero, this is really an opportunity. Pagkakataon ho ito kay Sara Duterte na malinis yung pangalan niya. Hindi pa ka related sa confidential funds yung gustong itanong sa kanya ng NBI. Napansin niyo ho ba yun? Hindi pa ho related sa confidential funds yung gustong itanong ng NBI. Ang gusto lang itanong ng NBI, mga kutsero, ano yung ibig mong sabihin? Nung nagsabi ka na gusto mong ipapatay ang Pangulo, linawin mo sa amin para hindi ka makasuhan. Ito nga yan mga kutsero eh. Kaya nga feeling ko, this is better than an assassinate me scenario. By the way, bago tayo pumunta dyan, meron pang sinabi si Jaime Santiago. Ito pa sinabi niya. Yun, malinaw yung ano ko dun, yung salita ko. Kung ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party, that is not justifiable. Yun! Then, Tapos ang boxing. The Vice President showed courtesy by sending her counsel talking to us at may letter na ganun. Enough na sa akin yun. Hindi na ako masyado parang kumbagay Nabastuhan. parang walang pahala. The Vice President showed courtesy sa NBI. Ganun. Okay na raw yun, sabi niya yung Director Santiago. Sige, magbigyan na natin. Walang problema. Alam niyo kung bakit? Okay lang naman talaga yun. Kasi, kakasuhan naman siya regardless. Her absence, yung kanya pong hindi pagpunta, is already a waiver of her right to be heard. Sa Tagalog, yung hindi po niya pagpunta dito sa sumpina ng NBI ay isang pagtalikod sa kanyang karapatan na mapakinggan. Okay lang yun. Alam niyo, mga kutsero, mas gusto ko pa nga yan eh, na hindi siya sumipot para umakyat na yung kaso sa Office of the Prosecutor. Okay lang yun, walang problema, hindi yan kawalan. Para pumunta na yan sa Office of the Prosecutor o baka sabihin ni Sara Duterte, hindi rin ako sasagot sa Office of the Prosecutor. Pero hindi siya pwedeng hindi sumagot doon kasi dediretso yun sa korte. So kailangan niyang sumagot doon. Kailangan niyang humarap doon. Okay lang, walang problema. Ito ngayon ang sagot ni Sara. Siyempre, ang gagawin niya kasi, alam nyo, itong mga Duterte, ang kanilang strategy palagi is hindi sila sisipot sa mga ganyan. Ang gagawin nila, magpapapress con sila para yung kanilang mga sinasabi ay hindi naku-question. So, ito kayo ng kanyang press con. The lawyers presented me with options and I asked them if I needed to go to the NBI for the subpoena, and then they said that I have options not to go. I can send a letter, I can send a position paper, I can send an affidavit. And so we decided that a letter will be sent to... Tinan niyo mga kutsero tatlo yung pwede nilang isubmit. Ang pinili nila yung pinakamababa, letter. Strategic ho yan. Bakit? Kasi mga kutsero, ang strategy ho dyan ganito. Siyempre, itong si NBI bubuo ng case. Magki-case build up yan. Isasubmit niya kay prosecutor. Si prosecutor, pag-aaralan niya yung kaso na inireklamo ng NBI. Ang gagawin niya, i-compile niya yung case, papadalhan ng subpoena si Sara Duterte. Ngayon, alam niyo, makikita ni Sara Duterte, yung case build up na. Kung ano yung actual complaint laban sa kanya. Di ba? Mas strategic. Ganun o yun. Mas alam niya kung paano masasagot. Kasi, nakita na niya yung nakita na niya yung kaso mismo eh. Ba't siya sasama sa investigasyon? Inaalam pa lang dyan kung ano yung offense. Hindi na, kasuhan niyo na lang ako. Para lang alam ko na kung paano ako sasagot sa inyo. That's strategic. Kasi kung pupunta siya ngayon, magpapasupina siya, ipaproseso pa yun Ipaproseso pa yun, ika-counter etc. Sa ating mga walang kakayanan magbayad ng abogado, o wala tayong oras para humarap sa mga kaso-kasong ganyan, sa atin abala yon. So as much as possible sa atin, NBI pa lang dapat wala na, tapos na. Sa level natin kasi syempre mga hampas lupa tayo. Diba? Sa NBI pa lang dapat wala na.
Sa kanya, iba ang strategy niya. Sasagot siya sa prosec. Kasi pag nasa prosec na yung kaso, yun na yung kaso. As in, may case build-up na. Napag-aralan na, eto na yung mga specific offenses, tapos ang boxing. Pero dito sa prosecutor, hindi niya pwedeng absent yan. Kailangan humarap siya dyan. Tingnan niyo yung strategy ha. Among the three, letter, position paper, or affidavit. Affidavit is the highest. Kasi yun na yung, kumbaga ito na yung sagot ko eh. Anong sinagot niya? Letter, yung pinakamababa.